Dahil sa panggigipit ng China, tigil pangingisda ng ilan nating kababayan sa Baho de Masinloc. At ang ilan namang tuloy sa paghahanap buhay para may panglaman tiyan ng pamilya, bumaba ang kita. Nakatutok si Marisol Abduraman. Masakit sa amin, ma'am, yung ganun ginagawa nila. Imbis na may maipakain kami sa pamilya, wala na kaming may iwi na isda. Ganun, ma'am. Ilang bisis kaming naharas doon, ma'am. Naiyak na lang ang 57 anyos sa si Felimon Mero habang ikinikwento ang dahilan kung bakit itinigil ang pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal matapos ang 32 taon. Ang tinutukoy niyang nanghaharas, China Coast Guard. 18 miles pa kami mula sa Scarborough, hinaharas na kami. Nakatutok sila sa amin. Kaya natakot kami noon. Sayang, lalo't mga mamahalin at first class na mga isda ang nanguhuli nila sa Scarborough. Nanghihinayang man sa malaking kita, minabuti na lang daw ng ilan na tumigil ng mga isda sa Scarborough. Baka daw sa halip na kabuhayan, disgrasya ang kanilang abutin doon dahil sa paulit-ulit daw na panghaharas ng Chinese Coast Guard. Natakot kasi kami, kaya hindi na kami pumunta. Pinabumbahan na kami ng tubig, umbero, kamuntik na kami nalubog. Pero si Lino Belvis Jr. nakababalik lang ng Baho de Masinloc, nakikipagsapalaran sa kabila ng takot para sa magandang kita. Nagkipagpatintero na lang po kami. Wala na po kami ibang paghanap buhay kundi yung Scarborough. Dahil mas agresibo ngayon ang China, bumaba raw ang kita nila mula sa 10,000 piso kada palaot sa hanggang 3,000 piso na lang. Tatabay po kami sa medyo pinakamalaot. Ayaw po kami paisdayan doon sa mismong pangingisdaan po namin. Opo. So pag pinaboy sa laot, ibig sabihin nito walang masyadong huli? Wala na po kami mahuhuli. Apela nila sa gobyerno, tulungan silang malayang makapangisda sa Baho. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na mananatili ang pagbabantay nila sa Baho. Namimigay pa nga tayo ng fuel subsidy dito and grocery items for the Filipino fishermen to sustain their fishing expedition dito sa Baho de Masinloc. Siguro this time, we're going to have a much more coordinated presence dito sa BDM to ensure na kung hindi man 24/7, ma-maintain ng Coast Guard, at least BFAR vessel can be able to supplement yung mga instances na nasa rotational deployment ng ating mga barko. Habang tila isa lang itong pangarap, tuloy daw ang kanilang pagkikibaka sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Mula rito sa Cato, Pangasinan, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras.